Good day, kami nga po pala ang Group 6 at ang topic po na nasa amin ay Topic 8, ang Adolescence of the Filipino and Malolos Woman, and yung Topic 9 na the views and opinions about bayani and kabayanihan in the context of Philippine history and society. So, paninimulan po tayo ni Andre Carlos sa kanya pong i-report na malo na Indolescence of the Filipino. Okay, so good day everyone. I'm here to report the indolence of the Filipino and the young woman of Malolos. So hatiin po natin siya sa dalawa and unahin natin ang indolence of the Filipino or La Indolencia de los Filipinos. So next po, this is an essay by Dr. Jose Rizal published in 1890 in La Solidaridad. Then it is a response to the accusation that Filipinos are inherently lazy, tamad, or offering a thorough analysis of the causes of perceived indolence in the Filipino. Rizal argues that indolence is not innate but is a result of historical, social, and environmental factors. So next po, um, here are the key points that we need to tackle. So number one is um, historical, what you call this? Historical proof of hard work. So Rizal highlights that before Spanish colonization, Filipinos were engaged in agriculture, trade, and craftsmanship. So they were industrious and had a thriving society. So number two is impact of colonization. So colonization imposed forced labor where Filipinos were made to work for the Spanish with no compensation, leading to exhaustion and resentment. The number three is systematic issues for governance, corrupt leaders, and inefficient policies worsened the situation. Lack of education. Rizal stressed that education was inaccessible, leaving the masses unskilled and dependent. So next po. And number four is proposed solutions. Results called for the reforms such as better education, equitable treatment, and freedom of pursue livelihood, enabling Filipinos to regain their industrious nature. So the relevance of is this essay exposes how societal structures, not individual characters, so create and indolence result urges Filipinos to recognize these systematic barriers. Sorry. So Rizal highlights that Filipino indolence is a result of systematic oppression and poor governance, and not an inherent trait. His essay calls for structural reforms to empower the Filipino. So additional lang po, mga factor din is climate and environment. So alam naman natin na mainit sa Pilipinas, and the tropical climate of the Philippines necessitates less intensive work compared to colder countries. Overexertion is in such conditions is impractical. And also misconception of indolence. So Rizal explains that the label of laziness is unfair and oversimplified. Filipinos are hardworking when given the right conditions. And next po. So now let's move on to the young women of Malolos or sa mga kababaihan ng Malolos. Next please. So to the young women of Malolos is a letter written by Dr. Jose Rizal in 1889, sorry,
addressed to the women of Malolos, Bulacan. It was inspired by a group of young women who petitioned for the establishment of a night school to study Spanish, demonstrating their courage and desire for education. So next po is the key theme and messages. So number one is empowerment through sorry. Number one is praise for courage. Rizal recommended the Malolos women for standing up against traditional norms and the friars' oppressive control over women's education. Number two is education and critical thinking. Rizal emphasizes that women must educate themselves as they are the first teachers of their children and the foundation of the nation. Number three is the role of women in society. He calls for a redefinition of women's roles not as submissive followers but as equals who contribute to family and society. Next po. And number four is ideal Filipino woman. Rizal envisions Filipino women as courageous, virtuous, and knowledgeable. He criticizes incompetency and arrogance and women's leadership in the leadership traditional society. The letter is a call to action for women to challenge societal constraints and contribute to the nation's growth. That's all. Thank you po. Next topic. Next po. Next slide po. So, as per relation sa reporting ni Sir Carlos ay dito naman tayo sa feminismo at ang Filipino innate values in Rizal's writing. So, next. So, dito tayo sa kay Maria Clara. Maria Clara as a symbol of idealized feminine. Dito na tayo sa In Noli Me Tangere. Maria Clara represents the ideal Filipina, embodying qualities like modesty, loyalty, and piety. However, Rizal also critiques how societal expectations and oppressive system limit women's freedom as seen in Maria Clara's tragic fate, which stems from societal and familial pressure. So, yun. Ang nangyari kasi kay Maria Clara dito ay, ayun, tawag doon, inoppress siya ng mga friars dahil nga, yun, yung si Padre Damaso pala, yun pala yung ano niya, yung biological father niya. Tapos, yan, na-oppress siya ng colonial system and corrupt clergy ng Catholic religion. So, ayan, dahil nga na ano siya, dahil ang pinapakita ni Maria Clara sa atin na sinulat ni Jose Rizal ay modest siya, tapos obedient siya, tapos may loyalty siya. Dahil ganun siya, nalilimit tuloy kung ano yung kakayahan niya. So, ayun, yung her role as the ideal Filipina versus her into submission, yun. Kaya, making her a symbol of the oppressed and voiceless Filipino women of the time. So, yun. Dito naman tayo sa strong female characters, katulad ni Julie in El Filibusterismo. Yan, represent resilience and moral strength despite hardships. Dito naman kay Julie, ang nangyari kasi kay Julie ay mas pinili niyang patayin yung sarili niya kaysa matapakan yung honor niya dahil sa mga friar. Tapos dito naman tayo kay Sisa. Ang ginawa naman ni Sisa ay wait lang. Tawag doon? Yung mother's love kay Sisa. Bale, ayun, pinagtanggol niya yung mga anak niya kahit mabaliw-baliw siya. Tapos, yun, next.
Yan, dito naman tayo sa La Liga Filipina and Women's Education. Beyond his novels, Rizal actively advocated for women's education. His letters to his sister and to the young women of Malolos emphasize the need for educated women to foster a better society, challenging the traditional notion that women should remain passive and submissive. So, dati kasi, nung panahon ng mga Kastila, hindi talaga pinag-aaral yung mga babae. Ang kadalasan nga niyan, wala pa sila sa tamang edad, wala pa silang 18, pinapakasal na sila sa mga lalaki kasi yun lang ang tingin nila sa mga babae dati noon, na magpapakasal sila, mag-aanak, mag-aalaga ng anak, mag-aalaga ng asawa, tapos hanggang doon lang sila. So, dito naman sa La Liga Filipina, dito rin binigyan ni Rizal, nag-advocate siya na bigyan din ng pantay na karapatan ang babae sa lalaki tungkol sa edukasyon. So, next. Dito naman tayo sa Filipino innate values in Rizal's writing. Number 1, pagmamalasakit sa pamilya. Yan. Rizal's character often prioritized family ties. For instance, Sisa's sacrifice for her sons Basilio and Crispin in Noli Me Tangere underscore the Filipino value of familial love and sacrifice. So, makikita natin to hanggang ngayon kasi tayong mga Pilipino, hindi tayo katulad ng mga taga-ibang bansa katulad ng mga Amerikano na maaga sila nagiging independent, tsaka masyado silang liberated. Tayo, ang madalas nakikita sa atin na kahit tumanda na tayo, minsan yung iba, kasama pa rin nila yung mga nanay at tatay nila, lolo at lola nila sa isang bahay. So, next, dito naman tayo sa bayanihan. Rizal's writings depict the importance of collective action. His portrayal of community gatherings and social relationships emphasizes the value of working together for the greater good. So, pinakamagandang nakikita kong example nito nung unang araw. Nung unang araw kasi yung mga Pilipino may mga nomad. So ang ginagawa nila, yung mga bahay nila, binubuhat nila. Pero hindi lang sila yung mga nakatira doon ang nagbubuhat. Tumutulong din yung mga kaibigan nila, yung mga kapitbahay nila na tumulong magbuhat papunta sa ibang place, sa paglilipatan nila, buhatin yung bahay. So, yun. Dito naman tayo sa hiya at utang na loob. Yan. These cultural concepts are evident in the characters' interactions, particularly in their moral decisions and responsibility to family and society. So, dito sikat na sikat yung mga Pinoy. Sobrang tutusin, dito tayo na tawag doon? Dito tayo na abuso kasi may hilig tayo magtanim ng utang na loob sa mga tumutulong sa atin. Tsaka, ayun, mga Pilipino ay mga may hiyain. Dito naman tayo sa pananampalataya. Ayan. Rizal integrates Catholic faith and spirituality into his characters' lives, reflecting how deeply ingrained religion is in Filipino culture. However, he also critiques the hypocrisy and corrupt clergy, urging Filipinos to align their faith with moral integrity. So, alam naman natin na sobrang grabe sa pananampalataya ang mga Filipino. Makikita pa lang natin 'yan katulad yung Black Nazarene, mga ganyan. Tsaka dito pa lang sa mga novels ni Jose Rizal na kahit na kinikritik niya maigi yung Catholic, nagbibigay pa rin siya ng mga ideal natin na characters kung paano sila dapat manampalataya sa relihiyon o sa faith nila. And next, yan. So, academia and trends. Academic influence. This segment explores the profound influence of vintage on academic pursuits and its contemporary trends. And next, research insights, research method. To uncover the treasures hidden within vintage artifacts, scholars employ a diverse range of research methods.
Next po. Sa next topic na po tayo. Ayan. So, dito na tayo sa understanding the past to present social realities. In what specific time? Siyempre, in Rizal's time. Nandito ang mga issue na nakita ng ating bayani in terms of colonial administration, justice, human rights, court system, church ruling, influence. So, bagamat pinamunuan tayo ng ibang bansa sa sarili nating bansa, kamusta naman ang sistema? Maganda ba ang kalagayan sa pamumuno? Yung ayon, justice, kung may hustisya, may pagwagi. Human rights, karapatan sa edukasyon, life, slavery, etc. Court system ruled by Spanish government. Church ruling influence, yung mga praile. So, past to present to, we'll compare and see the transformation. Next, please. Ngayon, ang past, during Rizal's time, mahabang kwento. So, syempre, napagdaanan na nating lahat in recent studies. And, our hero saw the oppression towards his fellow people, the instability in colonial administration, tapos, phreelocracy. Ano ba yung phreelocracy? Ano meaning nito? It is a notorious invisible government existed in Spanish Philippines. Wait lang. This government was called phreelocracy, meaning ruled of friars. During the last decades of the 9th century, the Spanish friars were so influential and powerful that they practically ruled the Philippines. So yun yung phreelocracy. Maladministration, yung hindi matapat na pamumuno. Tapos, forced labor. Sa patong forced labor, may tinatawag din polo y serbisyo na term at saka departamento. Ito yung sa pilitang, system used in the Spanish America. Ito sa pilitang pagtatrabaho sa mga Pilipino nang walang sweldo. Hindi sinasahuran ang mga Pilipino. So, lupit no? And discrimination, okay? During the Spanish colonial period, racism was rampant. Dark-skinned Filipino were referred to as Indios, tayo yun, and were seen as the lowest social. Jose Rizal was likewise a victim of racism and was subjected to a great deal of discrimination. So, pati din pala ang ating bayani. Okay? Next, please. So, sa present, ano naman ngayon? Kaya nga natin pinag-aaralan ng ang paksa na ito, Life and Works of Jose Rizal. Hindi lang dahil sa mga sulat niya kung bakit madami ang namulat, kundi yung outcome, kinalabasan lalo na kung sarili nating kasaysayan mismo. Halimbawa natin yung bondage sa nakaraan, nung pinamumunuan tayo ng mga Espanyol. Wala nang phreelocracy. Meron na tayong Filipino governors, di ba? O leaders ng ating bansa at mga namumuno. Not necessarily na na-blot out totally, na wala na ang ibang issue. It's just being minded of at mas na-regulated na siya. The novels that Dr. Jose Rizal wrote were that once the national got awakened to consciousness and inspired in a sense of identity and pride among Filipinos. And also, one we're studying right now. Yun na yan. So, next presenter, please. So, next is the concept of bayani and kabayanihan Philippine context. So, ngayon ay pag-aanihin natin yung difference ng bayani and kabayanihan. So, next po. Yan, yung definition of bayani is, bayani comes from the Tagalog word bayan, meaning nation or community. Bayani refers to someone who served the greater good, often sacrificing personal interest for the welfare of the community or nation. Next po. So, we have characteristic of being bayani. First is selflessness. Second is courage in facing adversity. Third is dedication to the common good. Fourth is protecting and fighting for our country. Next po.
Ayan, so meron po tayong examples ng ating bayani. First is, syempre, si Jose Rizal. Si Rizal ay isang doktor, manunulat, at siya ay nagtaguyod ng reforma at kalayaan para sa Pilipinas. Meron siyang dalawang nobela. Ito ay yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay naglalarawan sa mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa atin. At bakit nga ba naging bayani si Rizal? Si Rizal ay tinuring natin na pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang mga sinulat na nobela, dahil pinamulat nito sa mga Pilipino sa kanilang kalagayan at nagbigay inspirasyon sa pag-alsa laban sa Espanya. Siya ay namatay noong 1896 dahil nga sa mga pinakalat niyang nobela. And next naman po is si Andres Bonifacio. Pinanganak siya noong 1863. At si Bonifacio ay isang revolusyonaryo at nagtatag siya ng kataas-taasang kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan or tinatawag na KKK. Isang lihim na samahan na naglalayong palayain ang Pilipinas mula sa Espanya. Siya ay isang mahusay na pinuno at estratehiya at nagbigay siya ng inspirasyon sa maraming Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Si Bonifacio ay tinuring na ama ng Rebolusyong Pilipino dahil sa kanyang tinatag na KKK, yun nga yung kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. At nagsimula ng revolusyon laban sa Espanya, pero siya ay napatay ng mga kapwa revolusyonaryo noong 1897 dahil sa mga akusasyon na pagtataksil ng kanyang pamumuno at pagsisikap ay nagbigay daan sa ating bayan. So, pangatlo naman natin na bayani ay si Emilio Aguinaldo. Pinanganak siya noong 1869. Si Emilio Aguinaldo ay unang pangulo ng ating bansa, ang ating Republika ng Pilipinas. Siya ay isang general at leader ng revolusyonaryong hukbo na nagpalaya sa maraming lalawigan mula sa Espanya. Si Aguinaldo ay nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 1898 at nagtatag ng isang pamahalaan sa Malolos, Bulacan. At si Aguinaldo ay tinuring na isang bayani dahil sa kanyang pamumuno sa revolusyonaryong hukbo at sa kanyang pagsisikap na makamit ang kalayaan ng Pilipinas. Pero ang kanyang pamumuno ay nagwakas noong maaresto siya ng mga Amerikano noong 1901. Ang kanyang mga kontribusyon sa pagkakamit ng kalayaan ng Pilipinas ay hindi maikaila-ila. Pang-apat naman na bayani ay si Apolinario Mabini. Pinanak siya noong 1864. Si Mabini ay isang abogado, pilosopo, at politiko na kilala bilang utak ng revolusyon. Siya ay naging tagapayo ni Aguinaldo at nagsilbing bilang punong ministro ng unang Republika ng Pilipinas. Si Mabini ay isang mahusay na estratehiya at tagapagtaguyod ng demokrasya at kalayaan. At si Mabini ay tinuring na isang bayani dahil sa kanyang katalinuhan at pagiging estratehiya. Ang kanyang mga ideya at prinsipyo ay nagbigay ng direksyon sa pag-unlad ng isang malayang Pilipinas. Pang-lima naman ay si Marcelo H. Del Pilar. Pinanganak siya noong 1850. Si Del Pilar ay isang abogado, manunulat at taga-taguyod ng reforma ng kalayaan ng ating Pilipinas rin. Siya ay isang mahusay na tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga Pilipino at nagsilbing bilang editor ng La Solidaridad, isang pahayagan na naglalayong magbigay ng kamalayan sa mga Pilipino
tungkol sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Bakit nga ba naging bayani si Del Pilar? Siya ay tinuring na isang bayani dahil sa kanyang mga akda at pagsisikap na magbigay ng kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa ginagawa sa atin at sa mga kalayaan. Pang-anim, ayan, si Sultan di Pataun Kudarat. So, ito ay inano siya ng 16th century. So, pinanganak siya is 1580. Siya ay isang makapangyarihang pinuno ng Maguindanao na nagtanggol sa kanyang kaharian laban sa mga Espanyol. Siya ay kilala sa kanyang matapang na paglaban at sa kanyang pagiging mahusay na estratehiya. Bakit nga siya naging bayani? Dahil sa kanyang matapang na paglaban sa mga Espanyol at sa kanyang pagsisikap na mapanatili ang kalayaan ng kanyang kaharian, ang kanyang pamumuno ay nagpakita ng lakas, ng loob at determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang sariling lupain. Ayan. Pang-pito naman natin ay si Juan Luna. Siya ay pinanganak noong 1857. Si Luna ay isang pintor at revolusyonaryo na kilala sa kanyang mga obra maestra tulad ng Spoliarium. Ang kanyang mga sining ay naglalarawan ng mga pang-abuso at paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Si Luna ay isang matatag na tagapagtaguyod ng kalayaan at tagasilbing bilang isang opisyal ng Rebolusyong Hukbo. Si Luna ay tinuring na bayani dahil nga sa kanyang mga sining na nagpapakita ng katotohanan ng pananakop ng Espanya at nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na lumaban para sa kanilang kalayaan. Next naman ay si Melchora Aquino. Pinanganak siya noong 1812. Si Melchora Aquino, na kilala bilang Tandang Sora, ay isang matapang na babaeng revolusyonarya na nagbigay ng suporta at tulong sa mga katipunero. Siya ay isang matatag na tagapagtaguyod ng kalayaan at nagsilbing bilang tagapagluto, tagapag-alaga at tagapagbigay ng impormasyon sa mga revolusyonaryo. Si Melchor Aquino ay tinuring na bayani dahil nga sa kanyang matapang na pagsuporta sa mga katipunero at kanyang pagiging matatag at dedikasyon sa paglaban sa Espanya ay nagpakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at kanyang pagnanais na makamit ang kalayaan ng Pilipinas. At ang ating panghuling bayani ay si Gabriela Silang. Pinanganak siya noong 1731. Si Gabriela Silang ay isang revolutionaryang leader na nagpatuloy sa pakikibakan sa kanyang asawang si Diego Silang laban sa mga Espanyol matapos ang pagkamatay nito. Siya ay isang matapang na pinuno at nagbigay inspirasyon sa mga Ilocano na lumaban para sa kanilang kalayaan. Kaya siya tinuring na bayani dahil sa kanyang matapang na pamumuno at pagiging simbolo ng lakas ng loob ng mga kababaihan sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging matatag at dedikado sa pagtataguyod ng ating mga karapatan sa Pilipinas. And next naman ay ayan. Definition of kabayanihan. His term of birth. It's originate a term of describe the value of skill of a warriors, but has come to have broader meaning of moral excellence. Ang kabayanihan ay tumutukoy sa mga katangian o pag-uugali ng isang tao na nagpapakita ng katapatan, sakripisyo, at pagmamalasakit para sa kapwa o sa bayan. Kadalasan ang mga bayani ay umiiral para sa mga panahon na crisis o digmaan, kung saan sila ay handang ipaglaban ang ating bansa o paniniwala laban sa hindi makatarungan na sitwasyon. Next.
So next po natin ay ang outlining Jose Rizal as a bayani. Next slide po. So what does the word hero mean to you? So a hero is admired for having done something that has a very brave or having achieved something great. So isa na doon si Dr. Jose Rizal. It is considered that he is a brave hero due to his enduring legacy, his symbol of nationalism, and his ultimate sacrifice. His legacy continues to inspire Filipinos to uphold values of freedom, justice, and nationalism, that making him a timeless symbol of bravery and resilience. Next slide po. So, Jose Rizal is a true hero. Rizal's works and ideas continue to inspire hope and resilience among Filipinos. His call for reform and his belief in the potential for positive changes for remain relevant today. Then the values of such as compassion, justice, and nationalism to continue his guide and aspirations, inspiration to many Filipinos. Next slide po. So, Dr. Jose Rizal always remembered for his compassion and towards the Filipino people and country. So, si Dr. Jose Rizal daw po ay ang isa sa mga matapang na bayani dahil sa kanyang mga matibay na pamana sa mga kanyang simbolo sa nasyonalismo. Then, ang kanyang mga gawa ay para sa pagtataguyod ni Rizal para sa pagkakakailanlan at sa mga nasyonalismong Pilipino ay matapang at nagbabago. Then, ang buhay ni Rizal ay minarkahan ng mga personal na sakripisyo. Then, pinili niya na nagpakita ng kanyang dedikasyon sa layunin ng kanyang mga kababayan. So, in other words po, this is for sacrifices and his tireless advocacy for social justice, his empathy for the suffering, his promotion of education and enlightenment, and his ultimately fostering of national identity. And now we will tackle about additional in Dr. Jose Rizal. First bullet, our country national hero. He fought and sacrificed himself for the freedom of our nation. And the last bullet, he has brave enough to write and express his thoughts against the abusive Spanish colonials that enlightened the minds of the Filipino people, resulting in the Philippine Revolution and later acquiring our independence and freedom. Dito kaya nga sinabing bayani si Dr. Jose Rizal sa mga ginawa niyang novels and mga poems, dito nagkaroon ng freedom yung mga Pilipino from the Spanish colonials. Na yun nga yung sinabi ng mga ibang reporters na sobrang tapang niya para ipaglaban yung mga Pilipino, kaya hanggang ngayon ay talagang pinagmamalaki pa rin yung mga gawa niyang novels. And ayan, may example tayo ng isa niyang ginawa, Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay pinublish noong 1886 or the social cancer in 1912, exposed the corruption of Manila's Spanish society and stimulated the movement for independence. Bakit nga ba mahalagang pag-aralan ang Noli Me Tangere in the Philippine history? Meron tayong 4 na mga katulong. First is the exposed injustice. The novel highlights the corruption and abuses of the Spanish colonial government, including the discrimination against Filipinos and the flaws in the administrative system. And the second one is the inspired nationalism. The book helped to awaken Filipino consciousness and lay the foundation for aspirations for independence. And the third one is the influence the Philippine Revolution, Noli Me Tangere and its sequel, and El Filibusterismo inspired a generation of Filipinos to fight for independence from Spanish rule. The revolution eventually led to Philippine independence almost 60 years later. And the last one is symbolize the desire for liberation. The title Noli Me Tangere
comes from a phrase Jesus said after his resurrection and symbolized the country's desires for liberation. And lastly, we have the mi ultimo adios is significant for relevant reasons, including the four. First is the political impact. The poem influenced the United States Congress to pass the Philippine Bill of 1902, which granted the Philippine self-government. The bill created the Philippine Assembly, appointed Filipino delegates to the U.S. Congress, and extended the U.S. Bills of Rights to Filipinos. And the second one is the origin. The poem was written by Dr. Jose Rizal and discovered after his execution. The poem was written on a folded paper hidden in an alcohol stove by Rizal's family. And the third one is the publication. The poem was published in 1898 with the title Ultimo Adios in the first issue of La Independencia by Father Mariano Dacanay. And lastly, we have the title. The poem was originally untitled and undated, but the given title is Mi Ultimo Pensamiento by Mariano Ponce in Hong Kong in 1987. So ayan, Jose Rizal as our national hero. Why is Rizal considered as a national hero? And let's define what's a hero again. Yun nga, yung save lives, inspired Filipinos, nakamanghalang. Kasi sa pamamagitan ng pagsusulat ng ating bayani, nakapukaw pa ng madami. Remember, not only writing, he is a multifaceted intellectual person and a political activist, open-minded and passionate. Biruin mo, sa mga nobela niya, hindi lang niya nasulat ang kanyang kwento. Kasama ang lahat ng tao na nakapagbigay kontribusyon sa buhay niya, sa pag-aaral, pamilya, kaibigan, at iba, kahit ang mga kaaway. Diba sa Noli and Elfili na mga tauhan, saklaw sila doon in reflection of Rizal himself and his own people in their society. Kaya, what is a hero? He fought for freedom in a silent but powerful way, expressed his love for the Philippines through his novels, essays, and articles rather than through the use of force or aggression. Ayun po, next please. So, the next na i-report is views and opinions about bayani and kabayanihan in the context of Philippine history and society. So, ayun, according to mythology, next page po. Ayan. According to mythology, hero is someone who possesses great courage, strength, and is favored by God. So, dito daw, madalas na dito tinuturing na ito daw yung mga paborito ng mga Diyos, na sila yung mga binibigyan ng special na kakayahan o tulong upang may sagawa ang kanilang mga layunin. And halimbawa na lang doon is yung mga deities natin, yung mga diwata, ganon, yung mga goddesses natin. And next is, according to Merriam-Webster online dictionary, hero is a mythological or legendary figure of divine descent, often admired for achievement and noble qualities, often displaying great strength and courage. So, dito daw, ang isang bayani ay isang maalamat na nilalang na may pinagmulang makalangit, hinahangaan dahil sa kanilang mga nagawa at kagalang-galang na mga katangian. So, ayun, ang halimbawa nga dito, si Hercules, Sir Hercules, isang bayani sa mitolohiyang Griego na siya ay kilala bilang sa kanyang lakas at mga gawaing nagliligtas siya ng mga tao. Then next is sa diksyonaryo ni Viscan,
A hero patriot or person who volunteers or offers free service or labor to a cooperative endeavor is known for their ability to be victorious and prevail. So, ito ay isang taong nag-aalok ng libreng serbisyo o paggawa sa isang kooperatibong gawain at kilala sa kanyang kakayahang magtagumpay. So, ang halimbawa dito sa sinasabi sa Vikasan Dictionary is si Dr. Jose Rizal, kung saan nga nagsakripisyo siya sa kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas at isa siya sa mga bayani dahil sa kanyang pagsisikap na baguhin ang lipunan at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Next is yung UP Dictionary. Dictionary yung Pilipino, kung saan ito ay nagbibigay ng tatlong kahulugan para sa bayani, which ay una is isang taong may pambihirang tapang at kakayahan, which is halimbawa si Antonio Luna, isang general na sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, kung saan kilala siya sa kanyang tapangan at estratehikong kaalaman sa pagkikidigma. Pangalawa is isang taong itinuturing na may pambihirang talento o gumawa ng isang marangal na bagay. Halimbawa dito is si Gabriel Silang, isang kung saan kilala siya sa kanyang paglaban sa mga Espanyol para sa kalayaan ng Pilipinas. Pangatlo is yung Yung pangatlo is ang pangunahing lalaki sa isang dula, which is halimbawa is yung bayani sa dula ni William Shakespeare na Romeo and Juliet. So, next is ayon kay Ocampo, ang salitang bayani ay naglalarawan ng pagkakaisa at pagmamalasakit para sa kapakanan ng komunidad. And ayon din kay Ambet Ocampo, isa siyang professor sa kasaysayan. Ang terminong bayani ay may kaugnayan sa salitang bayan na sumisimbolo sa espasyo sa kapagitan ng lupa at langit. Ang pinapahiwatig nito na ang mga bayani ay may mahalagang papel sa pagbuo at pagtataguyod ng kanilang mga komunidad na nakikilala hindi lamang sa kanilang mga nakamit, kundi pati na rin sa kanilang mga sakripisyo para sa ikabubuti ng bayan. Next is isinaad ni Nolasco na ang salitang bayani ay may pinagmulan sa mga Austronesian na wika at original na ginagamit upang ilarawan ang mga mandirigmang nangangalaga sa kanilang mga komunidad mula sa mga mananakop. Halimbawa na lang dito is ang mga bayaning na kasaysayan sa Pilipinas tulad nila Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo ay mga mandirigma na pinaglaban ang kalayaan ng bansa laban sa mga dayuhan. So, wala dyan, pero this is additional. Si Zeus A. Salazar, isang historiado na kung saan siya ay yung nagtatago ng mas malawak ng pananaw sa kabayanihan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng sama-samang pagkilos kaysa sa mga individual na tagumpay. Ang pagkakaroon ng sama-samang layunin at pagtulong sa isa't isa ay isang mahalagang bahagi ng konsepto ng kabayanihan sa Pilipinas. And another additional is nung pre-colonial period, ang bayani ay isang tagapagtanggol at leader ng komunidad. Ang kabayani ay nakabatay sa pananagutan sa kanilang barangay kung saan ang mga individual ay handang magsakripisyo para sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga kapwa. Halimbawa dito yung mga datu at mga baganig.
Ito yung mga mandirigmang tribal na nagtatanggol sa kanilang mga komunidad mula sa mga banta at nangunguna sa pagtiyak ng kaunlaran. Kung saan ito yung mga opisyal na barangay at mga lokal na leader, sila yung tumutulong upang sa paghanda sa kalamidad na ipapakita nila yung kabayanihan. Second is yung panahon ng kolonyalismo ng Spanish era. Dito naman, naging kasing kahulugan ng paglaban ng pang-aapi. Kabayanihan ay nagsasangkot ng pakikipaglaban sa pananakop ng Espanyol para sa kalayaan ng katarungan. Yun yung halimbawa is si Jose Rizal na kung saan nagtaguyod ng reforma sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naglalantad ng mga pang-aabuso ng mga pari at pamahalaan ng Espanya. So, ang aktivista na lumalaban sa korupsyon at kawalan ng katarungan ay sumasalamin sa diwa ni Rizal at Bonifacio. Kaya halimbawa, mga mamayang naglalantad ng kawalan ng katarungan o mga tagapagtaguyod ng reforma ay nagpapakita ng parehong mga halagang pangbayani. Third is yung panahon ng kolonyalismo ng Amerika at pananakop ng Hapon. Dito, ang kabayanihan ay nag-iba sa paglaban sa mga bagong kapangyarihang kolonyal at sa pagpapanatili ng pagkakakilanlang Pilipino. Dito binigyan din ng panahon ang pagmamahal sa bayan at moral na katatagan. Ang mga lingkod bayan at guro na napapanatili ng integridad at nagbibigay prioridad sa pagtatayo ng bansa ay tinuturing na mga modernong bayani. Patuloy nilang isinasabuhay ang mga ideal ng prinsipyong pamumuno at sakripisyo. Pangalawa is yung panahon matapos ang kalayaan hanggang sa batas militar. Dito, ang kabayanihan ay nag-iba sa pagtatayo muli ng bansa at sa paglaban ng diktatorya sa panahon ng batas militar sa ilalim ni Ferdinand Marcos. So halimbawa dito is yung kay Nina Aquino, yung kanyang pagpatay ay nag-udyok sa opposition sa batas militar at itinuturing na isang sakripisyo para sa demokrasya. Saan yung mga magsasaka at leader ng manggagawa nagtaguyod ng sila yung nagtaguyod ng katarungan, panlipunan at reforma sa lupa. And yung panglima is makabagong panahon kung saan ang kabayanihan ay lumawak upang isama ang mga pang-araw-araw na gawa ng serbisyo at sakripisyo na sumasalamin sa modernong hamon ng kawalan ng pagkakapantay-pantay, pagbabago ng klima at paglipat ng ekonomiya. Halimbawa na lang dito is yung mga OFWs kung saan tinatawag silang mga modernong bayani dahil sa kanilang naging kontribusyon sa ekonomiya sa kabila ng kanilang mga personal na sakripisyo. Next is yung mga community pantries, yung mga yung mga doctors, nurses, yan. So sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang mga pagsisikap sa grassroots tulad ng inisyatiba ng patreng noon ay nagpapakita ng kabayanihan sa pagtulong ng komunidad. Dito, ang mga programa na sumusuporta sa mga OFW ay nakahanay sa patuloy na diwa ng kabayanihan. In conclusion, the concept of bayani and kabayanihan are dynamic and evolving. They reflect the changing social, political, and economic landscape of the Philippines, as well as the evolving values and
aspiration of the Filipino people. As the Philippines continues to face new challenges, the concept of bayani will undoubtedly continue to evolve, reflecting the evolving values and aspiration of the Filipino people. Kung sa, ibig sabihin, the concepts of bayani and kabayanihan are constantly changing and adapting to the shifting realities of Philippine society, reflecting the evolving values and aspiration of the Filipino people. And doon na po nagtatapos ang report ng Group 6. Thank you po.